ang director po ng FIBOX, Director Teresito Bacolcol. Director, napapanood po ko siya na 25, maging sa Radyo Agila at sa aming mga social media account. Si Jen at si Nelson po ito. Director, magandang hapon po. Yes sir, magandang hapon din po sa inyo. Opo, hanggang sa mga oras na ito, ano na po ang latest natin na report na tinatanggap ukol po sa lindol na naramdaman sa Cebu, Director? Okay, so patuloy pa rin tayong nakaka-receive, nakaka-record ng mga aftershocks, and in fact, as of 10 a.m. kanina, may na-record na tayo na 848, and padagdagan pa to in the next, kasi yung na-count pa namin is only until 10 a.m. sa sobrang dami ng pagpasok ng mga lindol. Yun po, we would expect the aftershocks to last for several days to several weeks. Ano po yung pinakamalakas na aftershocks na naitala, Director? Magnitude 4.8, ito yung pinakamalakas na aftershock na na-record natin. Pero sa tingin nyo, yun na ang main quake, yung kagabi? Sana yun na yung main quake, and then the rest would be the aftershocks, because aftershocks are usually smaller than the main shock. Yes po. So yes po. Kung makakuha pa tayo ng mas malakas pa ng magnitude 6.9, hindi na yung 6.9, hindi na yun yung main shock. Yung susunod na mas malakas pa doon, that would be the main shock na. Yun ang main shock. But most likely, yun na yung main shock kagabi. Ano pong fault line ang gumalaw, Director? May mga offshore active faults tayo sa northeast o Bohol o Cebu Island. Yun yung nag-generate ng lindol kagabi. Aywan ko lang po, i-confirm nyo nga po kung, kasi may mga lumalabas sa social media na itong fault line o trends na ito na gumalaw ay 400 years ago. Tama po ba yung banggit na yon? Wala po tayong information dyan kasi nasa dagat po yung source natin. So hindi po natin ma-associate yung sinasabi 400 years dun sa offshore active fault. Kasi dapat, para masabi mo yan, dapat nag-trench ka doon sa fault, kumuha ka ng carbon samples, and then dinate mo. So malalaman mo kung ilang beses siya in the past nag-move. But hindi natin magagawa yan kasi nasa dagat yung yung fault. Kasi alam nyo, yung 400 years, di ba, ang dito sa, yung ating West Valley Fault, ay sinasabi nilang hinug na rin kasi malapit na ang ika-4 na raang taon itong West Valley Fault. Di po ba, Director? Yung sa West Valley Fault naman, yung interval niya, the current interval is every 400 to 600 years. Now, the last time it moved was in 1658. So if we consider the lower limit, which is 400 years, that would be 2058. So, but of course, hindi naman exactly 2058 yan. Be later or it could be earlier kasi may uncertainty pa rin naman yan. But it could also happen during on its upper limit, which is 600 years. So when we consider the upper limit as 600 years, that would be 200 years from now. But of course, we have to assume na it would happen on the lower limit. So kasi kapag isipin natin it will happen the upper limit, hindi na tayo mag-prepare. Kung paano kung nangyari yan on the lower limit. So that's the reason why we really need to prepare. Director, yung pong nakita natin na reaksyon ng mga tao, ano po ang doon sa lindol? Malakas po eh. Ano po ba ang dapat nating mapag-aralan doon at maging mensahe sa ating mga kababayan in case na ito ay sa atin maganap itong ganito kalakas na lindol? Okay, so again, may nakikita tayong mga videos sa social media, yung reaction ng ating mga kababayan. During the shaking, nagtatakbuhan. Hindi po yun yung nirecommend natin na proper response. Ang proper response is we do the duck cover and hold, and we stay put until the shaking stops, and then once the shaking stops, we have to calmly move out and look for an open space. So siguro this is also a challenge for us na kailangan pa natin paigtingin yung mga earthquake drills natin, which ginagawa naman natin regularly every quarter. Although to be fair, may mga nakikita din naman tayo mga kababayan natin na nag-duck over and hold. May bata pa nga ako nakitang picture ng bata, nag-duck over and hold siya, and kinover niya yung ulo niya ng mga kamay niya. So in a way, may mga sumusunod din sa atin, but again,
siguro mas kailangan pa natin paigtingin yung earthquake drill at yung engagement ng mga tao, yung participation nila sa ating mga drills. Noong ilang years pang nakaraan ay malakas na lindol din po yung nangyari dyan sa Cebu at sa Bohol. May mga lumang structure din po ang nasira. Meron bang relationship o may kaugnayan itong lindol na ito, Director? Wala, magkaiba po yung generators nung you're referring to the 2013 earthquake, October 15, 2013. That was magnitude 7.2. It was generated by the North Bohol Fault. So this time, ibang fault po yung nag-move sa Cebu and hindi po sila konektado. Hindi sila konektado pero ang lalakas po ano. Kung itong ganito kalakas na lindol ang dito nangyari sa ating halimbawa yung tinatawag natin na West Valley Fault, mas marami po ba ang same magnitude at same intensity? Mas marami po ba talaga ang magiging pinsala? Yes po, again, yung based doon sa 2004 study natin, if there's a magnitude 7.2 event in Metro Manila along the West Valley Fault, around 33,000 ang maging casualty. Now, meron ding another scenario, 6.5, again, on the West Valley Fault, around 23,000 yung casualty. Since it's magnitude 6.9, so it would be between, the casualty would be around between 23,000 to 33,000. Oo, madami din. Ano ba dapat natin gawin ngayon na nakikita natin na hindi biro eh? Kapag ganitong may paglindol, minsan kasi nakakalimot ang mga tao, Director, kapag hindi nila nakikita ang epekto ng isang malakas na lindol sa kanilang buhay at kabuhayan. Okay, so the best course of action is always preparedness. And when we say preparedness, we have to make sure that we follow the building code. We follow the minimum engineering standards kapag nagpapagawa tayo ng bahay. And also, we should also participate in earthquake drills. Yun yung isa sa mga sinasabi natin. But again, even if we do na-master natin yung duck cover and hold, kung mag-duck cover and hold ka sa isang bahay na hindi naman pulido yung pagkagawa, magkukolapse pa rin yung bahay and magiging casualty ka pa rin. So yung duck cover and hold is only applicable on the assumption na hindi magkukolapse yung bahay. It will only protect you from falling debris. But kung buong bahay yung mag-collapse because of cutting corners, hindi nag-follow ng minimum engineering standards, then useless pa rin. So again, yung first and foremost, we have to make sure na kapag nagpapagawa tayo ng bahay, pulido. And kung may bahay na tayong natirhan ngayon, pwede natin i-check kung bahay natin is earthquake resilient or not. Meron po tayong app niyan which is called the How Safe is My House app. Available po yan online. I-check lang nila sa PBOX website and kahit i-Google nila, lalabas yung How Safe is My House app. And then it's a series of questions, 12 questions. Sasagutin lang nila yon and based on their answers, they would know if their house is earthquake resilient or not. And then may corresponding recommendations naman. Bago po yung malakas na lindol ay napansin ng mga residente na ang daming ibon naglabasan sa syudad, nagliliparan. Ano po ang ibig sabihin po nito, Director? Baka naman may migratory birds yun, nagkataon lang na naglabasan sila. But again, wala pong scientific basis po yan. Wala pong connection yung unusual animal behavior with the earthquakes. Again, every now and then naman, naglalabasan yung mga ibon. Wala namang lindol na nangyayari. So, we don't subscribe to the unusual animal behavior as precursors to an earthquake. Bagay kasi sa kanila science. Anyway, Director, alam ko po, matagal-tagal na rin kayo sa PBOX. Tumaas na po ba yung preparedness ng ating mga kababayan sa ganitong mga sitwasyon? I would say yes, tumataas ng yung awareness ng mga tao, especially with the advent of the social media.
And with the earthquake drill na ginagawa natin every quarter, I would say that we're more prepared now than say 20 or 30 years ago. Again, ang laki lang naitulong ng social media sa pagpukaw ng kamalayan ng ating mga kababayan. Opo. Ano po ngayon ang mensahe ninyo sa lahat ng ating tagapakinig, tagapanood in case na nangyari ito sa kanilang lugar at doon din po sa mga taga Cebu na nakaranas po ng malakas na lindol kagabi? Director, nasa inyo pong pagkakataon? Again, para sa ating mga kababayan affected by the earthquake yesterday, ang masasabi ko lang po sana, you have to be cautious. You have to prepare for the aftershocks. In case of another strongly felt event, it is recommended that people protect themselves by doing the back, cover, and hold. And kapag may napansin sila ng mga visible damage sa kanilang tirahan or sa mga lugar kung saan sila namamalagi, then they have to consult their municipal or city engineer and seek for their advice. Kasi kung hindi man ito totally nasira during the main shock, baka mag-collapse ito during a strong aftershock. And for the rest, yes sir. Opo, tuloy niyo po. For the rest ng ating mga kababayan, again, as I've mentioned earlier, preparedness is the best course of action. And when we say preparedness, follow the minimum engineering requirements kapag nagpapatayo tayo ng structures. Bahagi po ng pag-ingat, Director. Halimbawa, ang ating mga kababayan po, lugar nila, no? Hindi pa na-check, nasa building, nasa condominium unit, baka ho maglakas loob na bumalik, doon sila matulog ngayong gabi. Ano po ba mga dapat gawin para ma-check nilang safe yung lugar nila, Director? Okay, so ngayon, as I mentioned, check for the visible damage. Kung wala namang visible damage yung bahay nila, pwede naman silang bumalik. But kapag may visible damage or visibly weakened as a result of the Mag 6.9 event, then again, pa-check po nila sa mga engineers. Ayun, opo. Kasi sabi nyo nga, medyo makakaramdam pa tayo ng aftershocks, mga ilang araw pa. Director, salamat po. Alam ko, busy po kayo ngayon. At magandang hapon po sa inyo, Director. Yes, maraming salamat. Mga kaibigan, ang Director po ng PHIVOLCS, Director Teresito Bacolcol, ang atin pong nakapanay.